ipatunayan mo sa kanilang lahat na maayos ang pagsasama ninyo ng anak ko. Paano magiging maayos ang pagsasama namin ni Roberto? Eh kakahuli ko lang sa kanya doon sa bahay ng babae niya. Buhay pa siya, Nay. Buhay pa yung lalaking gumahasa sa akin. Ayoko na masira ang buhay namin mag-asawa. Ikaw ang gumawa ng sarili mong multo. Pakasalan mo ang babaeng ginahasa mo. Bibigyan kita sa ginawa mo. Dahil ito lang naman alam mong gawin. Hindi mo ako pwedeng pakulong dahil damay-damay tayo. Anong sadya niyo sa amin, Teniente? Lumabas na kasing results ng DNA test sa pinaghinalaang rapist ni Melissa. Hindi pala yung lalaking yun yung nang-rape sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin pala nahuhuli yung totoong lumapastangan sa akin. Meron na ba kayong bagong lead kung sino yung totoong salanan? Wala pa po. As of now, back to zero kami. Kaya nga po ako nandito. Baka sa paulit-ulit kong punta dito, makakuha akong detalye kay Melissa na makatulong sa investigation. Felix, alam ko nga alas na dapat tayo papuntang Canada. Pero parang hindi ko talaga kayang iwan yung kaso, kaya... Melissa. Naintindihan kita. Sigurado na sana ang pagkapanalo ni Roberto dahil wala siyang malakas na kalaban. Pero dahil hindi mo mapigilan yung bibig mo, ngayon kakalabanin pa siya ng anak ng mayor. Pwede ba, Ma? Tigilan niyo na ang kakabunto ng sisi sa akin. Nahuli ko siyang kasama niya si Melissa. Sa kanya kayo dapat magalit. Pero that's beside the point. Hindi mo dapat siniraan si Roberto sa harap ng maraming tao. Nung ikakasal pa lang sina Melissa at Roberto, kandatula kayo sa akin para sa anak niyo. Ngayon halos ipagdikdikan niyo siya dun sa babae na yun. Alam mo naman na hindi ko gusto si Melissa. Noon. And that wouldn't change. Really, Ma? Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Roberto nung isang araw. Ni hindi mo nga hiniling sa kanya na ayusin namin ang marriage namin eh. Sinabi mo sa kanya na magsama kami hanggang sa dumating lang ang araw ng eleksyon. Now, tell me. Pareho lang ba kayo ni Roberto? Ginagamit niyo lang ba ako? You know that I wouldn't do that. Nasabi ko lang kay Roberto yun because I was left with no choice. That's the least that I could do para hindi ka niya iwan. I have faith in you. Alam ko sa panahon na ibinigay sa akin ni Roberto, magagawaan mo ng paraan para maayos mo ang relasyon mo sa kanya. Hindi ko alam kung magagawa ko pa yun, Ma. Dahil sa araw-araw na pagsasama namin, tinudurog niya ang puso ko. Pare, ang ginagawa natin dito? Dito natagpuan yung lalaking Wilson Ocampo. Yung nang-rape kay Melissa? Hindi siya yung nang-rape kay Melissa eh. Nagkamali ako. Pare, hindi ikaw ang nagkamali. Yung mga pulis ang nagkamali. Hindi mo
mo ako naintindihan. Nakapatay ako ng tao, Rico. Ano, pare? Seryoso ka pa dyan sa mga sinasabi mo? Wala naman akong balak na patayin yun eh. Gusto ko lang naman siyang takutin. Parusahan sa ginawa niya kay Melissa. Pero mabilis ang mga pangyayari eh. Bigla ko na lang siyang nabaril. Nakapatay ako ng tao, Rico. Rapist siya, pare. Hindi na mabilang yung mga babaeng ginahasa niya. Kung di man si Melissa yung naiganti mo, at least nabigyan mo yung justice yung ibang taong nabiktima niya. Hindi na ako muling magkakamali pa. Babawi ako sa totoong rapist ni Melissa. 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 Felix. Ayaw na naman ako patahimikin ng mga bangungot ko, Felix. Felix. Pangako mo sa akin. Pangako mo. Tutulungan mo akong hanapin sila. Pangako mo sa akin. Magbabayad ang mga hayop na yun. Oo. Nangangako ko sa'yo. Hindi kita pinipigilan na tumulong sa kaso ni Melissa. Pero anak, isipin mo naman maging consequence ng mga gagawin mo. Ha? You were supposed to run unopposed. I'm sorry, Papa. But like I told you before, huwag niyo nang problemahin ang kandidatura ko. Sa oras na matapos itong kaso ni Melissa, I'll get all the sympathy votes na kakailanganin ko para manalo. At si Rebecca, paano na problema niyo mag-asawa? We've already lost each other bago pa kami umuwi dito sa Pilipinas. Papel na lang magtatali sa amin. Before you were born, nagkaroon kami ng maraming problema ng mama mo. Marami kaming bagay na hindi na pagkakasunduan. Maghihiwalay na dapat kami. But we decided it's not the only solution to the problem. And now look at us. Iba kami ni Rebecca sa inyo ni Mama, Papa. Kayo nagmamahalan eh. One way lang sa amin ni Rebecca. I don't love her anymore. Kung hindi mo siya mahal, bakit mo siya pinakasalan? Because I needed her then. Akala ko makakalimutan ko si Melissa through Rebecca. Kamali ako. Naayos na ang buhay niyo ni Felix. Pwede na kayo magsimula ulit sa Canada. Sinasabi mo bang umalis na lang ako ng Pilipinas? Napabayaan ko yun ng rape sa akin? Anak, hindi naman siguro yun ang gustong ipahiwatig itong kaibigan mo. Siguro ang gusto lang niyang sabihin sa'yo, para bang panibagong kalbaryo na naman to sa buhay mo. Yun, naya mo, natumbok niyo. Galit ka agad, oh. Anak, gusto mo bang pagdaanan ulit yung mga naging paghihirap mo? Ayoko na nga po sana, Nay. Pero hindi naman ako matatahimik kung hindi ako kikilos. Nasa labas pa ng kulungan yun ng rape sa akin. Paano kung may mabiktima siyang iba? Ayoko sila matulad sa akin. Kailangan ko mapigilan ng lalaking yun at mga kasamahan niya. Mamalasin ka nga naman, no? Hindi na pala kayo lilipad.
Hindi ko pwedeng pigilan ang gusto ni Melissa. Baka pagdudahan niya na ako eh. Ano yung plano mo? Pare si Brian. Paano mong iiwas si Melissa kay Brian? Siguro hanggat binibigyan ko si Brian, hindi niya kami kugulin ni Melissa. Ikaw bahala. Mas kilala mo yung Brian yung kaya sa akin. Pero paano ko nakakasigurado na hindi na siya manggugulo? Pare, nabangasan kaya ata ng Felix na yun ah. Pinagbigyan ko lang siya. Pero di ibig sabihin nun ay natuwa ako sa ginawa niya. Eh di gaganti ka. Paano tayo makakadilihensya sa kanya yan? Tatakutin ko lang siya. Tingnan ko lang kung hindi mabahag ang buntot niya. Yes? Good morning, Sir Felix. May bisita po kayo. Sino daw yan? Rebecca Sebastian po ang pangalan niya. Sige, papasokin mo. Good morning, Mr. Rastro. Wala dito ang asawa ko para guluhin mo, Mrs. Sebastian. Kung ang asawa mo ang pakay ko, wala ko dito ngayon sa harap mo. I want to talk to you, Mr. Rastro. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin tinitigilan ng asawa mo ang asawa ko. Anak! Bakit nandito ka na? Bigla po kasi nagkasakit yung teacher namin. Kaya pinauwi na po kami. Eh, bakit ka naman hindi tumawag dito sa bahay? Di sana nasundo kita. Okay lang po yun, Mami. Sinabay na lang po ako ni Tita Karen. Total, kapitbahay naman natin sila eh. Okay, o sige. Sige, kumain ka na lang muna dyan, ha? Lalabas lang ako. Hello po! Ay, si Mami po. Wait lang po. Mami! Kayo daw po ang gusto makausap. Thank you. Hello? Sino yung batang sumagot, Melissa? Anak niyo ba siya ni Felix? O anak siya ng rapist mo? Kung wala kang magawang matino, huwag ka maggugulo ng buhay ng iba. Hindi ako ang nanggugulo, Melissa. Pwede ko pang bigyan ng linaw ang lahat eh. Ang lahat ng nangyari sa nakaraan mo. I'm sorry to inform you na nagkakamali ka, Mrs. Sebastian. Hindi ginugulo ng asawa ko ang asawa mo. Si Roberto hanggang ngayon hindi pa nakakalimutan si Melissa. Yun lang ang sinasabi sa'yo ni Melissa. Hindi marunong magsinungaling ang asawa ko. At alam ko ang totoo. Maayos ang pagsasama namin. At gumulo lang to nung dumating si Roberto. If you won't admit na may namamagitan sa mga asawa natin, it only means na nabubulag-bulagan ka lang. What is the real purpose of you coming here, Mrs. Sebastian? Hindi ka pa ba nakukontento sa panggugulo kay Melissa? Pati ako pinagbabalingan mo. My real purpose here ay para hingi ng cooperation mo. Para paghiwalayin natin si Roberto at Melissa. Well, I can assure you na walang kasalanan si Melissa dito. Bakit di mo lang tanggapin ang katotohanan na si Roberto ang nanggugulo kay Melissa? Walang kasalanan si Melissa dito dahil mabuti siyang tao. Now, marami pa akong gagawin. Kung
wala ka na sasabihin, you know your way out. Sino ka ba talaga? Anong alam mo sa nangyari sa akin? Parang mali naman ang tanong mo, Melissa. Hindi ba ang mas dapat mong itanong ay kung sinong talaga ang asawa mo? Kung sinong talaga si Felix? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong guguluhin ang buhay namin ng asawa ko. Mahal na mahal mo talaga si Felix, Melissa. Ikaw kaya, mahal ka rin niyang talaga? Mahal ako ng asawa ko. Pwede ba? Kung wala kang masasabi, Matin, wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yong kilala ko ang mga lalaking dumukot sa'yo? Pati ang rapist mo. Pagbabagsakan mo pa rin kaya ako ng telepono. Anong alam mo sa mga lalaking dumukot sa akin? Sabihin mo sa akin, sino sila? Sino sila? Bakit hindi ang asawa mong tanungin mo, Melissa? Baka masagot ka niya. Hello? Mami? Hello? Mami, bakit po? Mami, bakit po? Wala yun, anak. Wala yun, wala yun. Sige na, kumain ka na. So, naniwala ka naman sa asawa ni Melissa na between Roberto and Melissa, si Roberto lang hindi makapag-let go sa past nila? I don't want to believe him at first. But I think totoo ang sinasabi niya. Kung gusto siyang hiwalayan ni Melissa for Roberto, umayag sana siyang magtulungan kami. Sa bagay. So, si Roberto lang talaga ang problema mo. Eh, paano yan? Hingi ka ba ng apology kay Melissa sa mga nagawa mo sa kanila? Bakit ko naman gagawin yun? Kung sinasabi niyang wala na siyang gusto kay Roberto, she's still entertaining him. Karapatan ko magselos at hindi niya ako masisisi sa mga actions ko. Kung ayaw mo mag-sorry, well at least, huwag mo na ulit siyang skandaluhin. Remember, kailangan ng pamilya ng asawa mo ang pamilya ng asawa ni Melissa. Sila lang ang may kailangan sa mga rastro. Hindi ako. That's beside the point. Advice lang ha, buhos mo na lang lahat ng atensyon mo kay Roberto. Diba, wino-workout niyo ang pagsasama niyong dalawa. Ba't hindi na lang kaya yun ang gawin mo? Para naman matuwa sa yung asawa mo. Melissa? Melissa? May problema ba? Felix, may tumawag na lalaki dito kanina. Sabi niya, kilala daw niya kung sino yung dumukot sa akin. Pati na rin kung sino yung nang-rape sa akin. Sino daw? Ayun nga yung problema eh. Ayaw niya naman sabihin sa akin kung sino. Pati sabi niya sa akin, tanungin ko daw sa'yo. Ano, Felix? Totoo ba yung sinasabi ng lalaking yun? May alam ka ba sa nangyari sa akin? Wala, Melissa. Wala.
Yun naman ang sinasabi ko kay Melissa, Felix. Pinapaliwanag ko sa kanya na imposible yung pinapahiwatig nung lalaking yun, yung tumawag. Nanggugulo lang yun eh. Melissa, anak, di ba, marami na rin naman nakakaalam dun sa nangyari sa'yo. Kahit nga yung Rebecca na yun, pinagkalat niya yun dun sa party nung kumpanya. Siguro meron lang talagang naiinggit sa pagsasama niyong dalawa. Kaya gusto lang kayong guluhin. Di ba, Felix? Tama yung iniisip ko? Felix, pwede ba natin ipatrace yung number ng tumawag? Pwede naman siguro. Gusto ko lang makasiguro. Baka nga, gusto lang niya siraan yung pagsasama natin. Pero habang kausap ko siya, nararamdaman ko talaga may alam siya eh. Na kung di man siya nang rape sa akin, isa siya sa mga dumukot sa akin. Manang, bilis! Baka dumating na si Roberto. Asan yung kare-kare? Sandali lang, ma'am. Sandali lang. Manang, bilis! Bilis, lagay niyo na. Roberto? I heard from Mama na ganitong oras ka raw uuwi. I cooked something for you. Dinner meeting ang pinanggalingan ko. Tapos na ako kumain. Hindi mo man lang titikman ang niluto ko. Naghirapan ko yun. Kain tayo. Himala. Wala akong naririnig na tunog ng sirena. Na-realize ko na hindi lahat pa pwedeng daanin sa sigaw. I want our marriage to work. In order na mangyari yun, first and foremost, kailangan ko maging asawa sa'yo. Kung ano man ang nagawa sa'yo noon ni Melissa, I will do that and more. I will make you see na ako lang ang kailangan mo sa buhay mo. Kain na. Parang napapadalas yung pagsisinungaling ko kay Melissa. Habang tumatagal, lalang tumitindi yung guilt na nararamdaman ko. Pare, alam mo marami namang posibilidad kung sino tumawag kay Melissa eh. Pwede yung isa sa mga disgruntled employees natin. Ah? I hope ganun lang kasimple yun. Pwede rin si Roberto. Di ba sabi niya gusto niyang agawin si Melissa sa'yo? Baka naman sinisiraan ka lang niya. Hindi. Ilang beses ko na nakabangga si Roberto. Hindi siya ganun dumiskarte. Kung meron siyang gusto sabihin sa akin na gustong gawin, sasabihin niya sa harap ko mismo. Eh, yun lang naman naisip ko. Bakit? Tingin mo ba may iba pa? Si Brian. Brian? Hindi ba piniperahan ka lang nun? Oo. Pero alam mo, hindi ko napigilin yung sarili ko na nakita ko sa'yo. Tingin ko gumaganda sa akin yung gagawin mo. Wala gotta go, pare. May late pa ako sa meeting ko. Mamaya, usapan natin yan. Kamusta, Felix? Nagkausap na ba kayo ng asawa mo tungkol sa nakaraan niya? Ikaw ang tumawag kay Melissa. Sino pa ba? Ano? Takot ka, no? Ano may tutulong ko sa'yo? May tumawag kasi sa akin kanina. Pinaghihinalaan namin na isa siya sa mga dumukot sa akin. Matutulungan mo ba akong hanapin siya? Anong pangalan niya? Melissa, sino kausap mo? Si Roberto. Kailangan burin ko si Brian sa buhay namin ni Melissa. Bago pa siya mahanap ng mga pulis. Bago pa niya ako may turo kay Melissa. Sabihin sa akin, papatayin mo siya. Ano
Melissa.